After of several days, no, na tayo ay medyo nalalabuan sa kung ano talaga yung nangyari kanila Daddy Frankie doon sa aksidente nila, no? Ngayon, ito, binigyan na nila ng linaw sa kanilang vlog, no? But prior to this, di ba, yung sasakyan na aksidenteng yan, yan din yung sasakyan na nag-overheat, di ba? So, kumbaga, meron ng babala sa kanila, no? And yun nga yung nangyari, no? So dito po sa content ni Daddy Frankie, dito po natin malalaman yung buong story ng kung paano nangyari sa kanila yung accident. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Lagi po kayo mag-fact check para hindi po sabihan fake news. Okay? So yun na nga, no, dahil sa nakita nating insidente or accident, no, kay Daddy Frankie, lahat tayo ay nagulat, lalo na doon sa naging itsura ng sasakyan nila, diba, ng Ford. Talaga namang umangat yung hood, no? So it means medyo may kalakasan yung impact. That's one thing. Dahil well, actually ano pa yan, alam ko medyo in terms of mga quality, Ford is one of those na talagang kumbaga maaasahan, no? Kaya may mga talagang kumukuha at bumibili niyan, no? Pero parang alam ko rin medyo mahirap din yung pyesa. So I'm not too sure about that. But in terms of kumbaga yung kaha, no? Mukhang matibay naman yung kaha sa sakyan nila Frankie kasi yun, pick up yun. Kaya lang yung tindi nung pinsala sa hood at yung tama doon sa harapan, talagang malakas yun. Malakas po yun. Para sa akin based po sa pagkaka-observe ako. So, ano ba po talaga yung totoong nangyari? Ito po, ang kwento ni Boss Tax. Sabi niya kasi sir, pinara niya sila, hindi niya tinignan kasunod. Hindi niya, ako kasunod, hindi ko pa sila nakita. Sunod ka pa sa kanan. Mabilis kahit pala tayo ng Hindi na dapat na. Kaya kami tumulpot na gano'n. So, based sa kwentuhan nila, no, based lang sa usapan nila, pinara ng SPG. So, maybe truck ban. Or, hindi natin alam kung ano yung kaso ni Kuya, kaya siya pinapara. No? Kaya lang, kumanan kagad siya. Hindi siya, based sa kwento niya, tumingin daw siya sa kaliwat kanan, pero hindi natin alam kung gaano, no, katagal bago siya kumabig ng pakanan. Kasi kung pinapara siya, yes, kailangan niyang tumigil. So bilang driver, you need to check, especially yung kung saan ka liliko, to make sure, no, na wala kang mababangga or walang babangga sa'yo. Now, doon sa lakas ng impact at sinasabing hindi raw kagad nakita, no, pwedeng magkaroon ng question doon. Diba? Pero ang malinaw dito, hindi ganun kalayo yung distansya nila Boss Tax dito sa sasakyan. Or mabilis din ang takbo nila. No, na hindi nila in-expect na ganun yung gagawin ng driver. No, maaaring nakita ng driver na sila ay pinatigil, maaaring sila Boss Tax, hindi nila napansin. So, nung kumabig si driver, nawala na sila ng time para mag-brake. Kaya siguro tumama yan. Maaring sa likod tumama yan. So parang ang tendency niyan, pagkabig niya, kumabig din sila Boss Tax. No? Napasabay sila ng kabig. So hindi natin alam yung buong senaryo. Pero sa tama nung sasakyan, maaring likod yung tinamahan ng sasakyan nila Tax. Yung likod nung nakapangga. No? And ang good thing na lang dito is talagang walang nangyari sa kanila. Pero si Kenata, may bukol. No? Yung isa nilang videographer, no? Ang sa dibdib din nata tama. Pero all of them are fine. No? And matibay din. No? Kasi ano po yun, talagang malakas yung impact niyan. Sa itsura ng pagkakayupi na yun, umangat yung hood.
Malakas po yan. Hindi yan basta and may ano po talaga yan, maaring malapit. No? Yung distance, hindi ganong kalayo. Para sila pareho mawalan ng time to brake. Nakapagpreno pero inabot pa rin, sabi. Now, ito naman po yung naging explanation ni Daddy Frankie, no, sa pangyayari na yan. Dahil nagkausap sila na. Ng aperya kasi dito, actually sinusundan, nasa unahan kami. Sumusunod yung isang unit sa amin. Then, sinusundan nito yung truck. Bigla daw pinara ng HPG yung truck. Bigla rin nagpreno. So, hindi natin alam, no? Kaya doon lang ako medyo... So, yun talaga yung medyo ano doon, no? Pero ako nagbe-base lang ako sa lakas ng impact. No? Kasi talagang umangat yung hood. So, the distance is not enough. No? And yun nga, sudden break nung nasa unahan. Kasi nga hindi. Kasi kung medyo malayo-layo yung distansya nila, no? Unless mag-overtake itong sila po, stocks. No? Kaya lang kasi ang overtake, normally, pagkakaintindi ko, isa kaliwa. No? Bawal pong ang alam ko, bawal mag-overtake sa kanan. No? So, para sa akin, medyo malapit yung distance. That's why walang enough time si Boss Tack para mag-rent. No? So, ganun yun. And dahil nga katulad ng sabi ko, dahil baka hindi nila napansin na si truck ay pinara ng SPG. And itong pinapaliwanag naman ni Daddy Frankie, nag-question yung sinabi sa akin ng police HPG na dalhin daw doon sa police station para gawa ng police report. Pero correct me lang mga kababayan if I'm wrong, kasi para sa akin, hindi na bago sa akin yung mga ganitong insidente. Yung police report po dapat na yung mag-iimbestiga dito kung saan nangyari yung aksidente. which is, correct yun. Kung ano naman yung sinasabi ni Daddy Frankie, hindi pwedeng galawin yung scene of the crime, ika nga, no? Hindi pwedeng galawin yung scene of accident. Kailangan talaga dyan. Actual na pinipicturan, no, binibidyohan, no, for documentation. Okay? Hindi yan pwedeng galawin muna dyan na hindi tinignan ng talagang mga scene of the crime cooperative, SOCO. Regardless kung ano-ano pa yan. Yung investigador, no, kailangan may investigador talaga na pupunta dyan, na siya yung titingin, aalamin yung mga pangyayari. Ngayon, bago galawin yan, no, kinuna na ng video yan, ng picture bawat anggulo. Okay? Bago nila alisin yan. Unless yan ay talagang magkukos ng traffic. No? Yan. Itong sa kanila, hindi naman eh. Kasi pareho silang mga nakagilid. So, kung saan sila mistop, doon dapat sila gawa ng mga police report na kailangan. No? So, yung paggalaw niyan, after na, no? After mabidyohan, after makita na ng mga investigador nung talagang gumagawa ng police report about dyan. Kasi hahanapin din yan sa mga insurances. No? Hihingi ng insurance sa kanila yan. Sa kaso na to kasi, nung nabangga, kanya-kanya sila ng hinto. So, kumbaga, hindi sila quote in the act nung nagbanggaan. No? Kasi nakatabi na sila eh. Nakatabi na sila. Unless binago nila yung sitwasyon na yan. No? Hindi na talaga yan yung original na nangyari. Okay? Pero ang alam ko sa mga ganyan, hindi yan inaalis. Kung paano kayo nagbanggaan, doon kayo maghintay ng investigador para makita lahat yan. Dahil oras na sa investigation, kada anggulo niyan, titignan. Katulad niyan, yung impact na yan. Na part ng pagiging investigation yan. Kasi bakit umangat ng ganun kataas yung hood? Bakit ganun kagrabe yung sira ng bumper? Tapos si truck, titignan din kung nasaan yung tama. So, sa case na to talaga hindi masyadong madadamage yung truck na yun. Kasi likod yung tinamaan sa kanya. Alam naman natin yung mga parang cargo truck na malalaki talaga. So, now ito, nakita na natin. No? So, sa tingin ninyo, no, ito lang na pala. Hindi ko sinasabing kasalanan ni Boss Tax kung sino na. Sa tingin ninyo, hindi ba mabilis
yung takbo nila Boss Tax. No? Yun ang may obserbasyon dahil sa inyo. So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan pa. Kung mayroon man pa tong karugtong, no? And actually, ano yun eh. Kung may mga insurances to, malalaman din. So, yun lang po at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.